complication. And one of this is yung kidney problem. So, in my practice, no, clinical practice, okay, ako yung first guinea pig. Pero syempre, no, tatanggalin ang rice, tatanggalin ang bread, tatanggalin ang mga process, manlalata ako niyan. Diba? So, ginawa ko yan. Bakit? I have health conditions. I was obese, may gout, may sleep apnea. So I did omnivore. May meat ako, may veggies. That's omnivore. Then I did a time-restricted eating. Ito yung fasting natin na ginagawa. So, and an active lifestyle. So, eto ako dati. So, hindi pa nakakita sa akin, eto. O, di ba? Mas malaki sa inyo. Ayan. Hello. 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 Walang ano? Audio? Hindi. Kasi hindi ako makatay sa gitna. Sige ako. O si ano. Sige ako. Ayan. So, thank you. Kuya Gibo. Bigyan ng upuan. Alright. So, eto ako dati. May mass obstructive sleep apnea. Nakikita niyo ba? Ayan. Kung hindi niyo nakita, gumanon lang kayo. Ayan. Okay. So, and after, actually may goal ako noon. I was, nag-register ako sa isang full Ironman distance noon. And I was obese pa noon. Okay, mataba. So gusto ko makatapos ng magandang oras. Kailangan kong pumayat noon. Kasi kahit na, ang thinking ko noon, when I do exercise, magiging healthy tayo. Pero no. Kahit na anong exercise mo, if you will not change what you eat, unhealthy choices of foods, hindi kayo magiging healthy. So, nung experience ko itong low carb lifestyle, unti-unti pumapayat ako. 1 month, yes, naramdaman ko po yung mga discomfort. Ang discomfort ko naramdaman nun is weakness. Nanghina ako. Mahina na ako sa bike, mahina na ako sa run. Lalo pa ako nanghina. But after 1 month, nawala. Biglang, ba't parang bumibilis ako? And eventually, tapos ko ang race with a weight ko noon is, umabot ako ng 65 kilogram. 2019 yon. From 93 kilograms. Okay? So, after nun, ang goal ko lang nun is makatapos ng maganda sa race. Nagawa ko naman. Ang problem, nagpahinga ako. Yun yung tinatawag natin na cheat. Tapos nagpagulong-gulong ako. 2 months. From 65, nung bumalik ako sa training, sabi ko, bakit ang hirap? Hinihingal agad ako. Nagtimbang ako, 85. Sabi ko, ayoko nang bumalik sa dati. Then, I pursue yung low carb talaga. And until now, hindi na ako tumuntong ng yung ganyang weight na yan. Okay? So, next. Ayun. Yung oras ko sa Malaysia, full Ironman, 13 hours, 50 minutes. Okay. Ang root cause ng lahat ng mga diseases natin, andito. Junk food, yung root. Yun yung mga bunga. So stress, smoking, alcohol, yan mga root cause natin. Lack of sleep, yung mga napupuyat dyan. So ang magiging problem natin, diabetes, hypertension, ang dami. Heart disease, obesity, CKD, one of them. Next. Okay.
kadalasan, if you have chronic kidney disease, it's either you are obese, you are hypertensive, ito yung resistant hypertension, hindi nakokontrol. Then, hyperglycemia, ito yung diabetes. And then, mga high triglycerides, low HDL. Pagka ganyan na nakita nyo sa lipid profile ninyo, may problem na tayo. Pag hindi nyo yan ma-address, do not worry, na-address po yan. Huwag nyong pababayaan na ganyan lang. Okay? Alright? So if, do sa start. Ayan. Excess carbohydrate intake. Okay? If you do only rice, hindi naman ako nagra-rice, pero only bread. So, carbohydrates. Excess of carbohydrates. Ito, blood vessels and kidney. So, anong nangyayari pagka excess or only carbohydrates tayo? Next. Nagiging obese. Which turn, so, nagkakaroon tayo ng sympathetic nervous system activation. Then, okay, yung RAAS activation, ito yung nagko-control ng salt. So, blood pressure, kasama dyan. Kidney compression. Pagka nagkakaroon ng kidney compression, nagkakaroon ng damage sa ating kidney. Okay? Ayun. So, may renal sodium reabsorption. So, pagka high carbohydrates tayo, lalo tayong nagre-reabsorb ng sodium. Tumataas. Kaya nga, low salt. Kasi high carbs. Okay? So, tumataas ang blood pressure. And then, yung macula densa, yan yung sa kidney natin. Okay? Next. So, pagka nagkaroon ng problem sa kidney, yung filtration nagkaka-damage. Glomerular hyperfiltration. Pagka tumataas or yung hyperfiltration sa kidney, namamatay ang nephron. Ito yung function, yung main function ng sa kidney natin. Pag namamatay ang nephron, millions kasi ang nephron natin sa kidney. Pag namatay ang isa, yung trabaho niya lilipat sa ibang nephron. Ang problem, nadadagdagan yung responsibility. So, mas maagang nadadamage. Maagang namamatay din yung nephron na yun. So, unti-unti, nadadamage ang kidney natin. Okay? So, another is yung obesity. Single factor. Pagka bumaba ang adiponectin, ito yung mga prevent obesity ito eh. And yung mga tumor necrosis factor, yung TNF, interleukins, ito yung mga inflammatory mga enzymes, no? Pagka mataas yan, nagkakaroon ng insulin resistance. Okay? Kaya nga, once you do yung only rice, only bread, sugar, processed food, kakaroon tayo ng diabetes, naging obese. Ito yung mga nangyayari, which in turns causes damage sa blood vessels and your kidney. Alright? Yan. So kung sobra-sobra ang kinakain natin, no, ng mga carbohydrates, ito ang nangyayari. Kaya if you have diabetes, you need to control that sugar or else ida-damage niya ang kidney ninyo. If you have hypertension, you need to control your blood pressure para walang complication na ganito. Okay, next. So sa low carb diet, no? Ang ginagawa natin, mas nalilesen ang obesity. Naglulus tayo ng weight. Sino na ba naglulus ng weight? Wow, kaya naniniwala kayo sa low carb, no? Fad diet ba? Fad?
Alam mo, nagiging fad diet yan dahil uso-uso. Alam mo, naniniwala ako na hindi to fad diet because kung nawala ang diabetes ninyo, nawala ang hypertension ninyo, gumaan ang pakiramdam ninyo, nabawasan mga gamot ninyo, sa tingin nyo, hindi nyo gagawin to. Magiging lifestyle nyo siya kasi ayaw nyo nang bumalik sa dati. Okay? Nagle-lessen ng type 2 diabetes na re-resolve niya. Okay? Merong mga natatanggalan ko ng insulin and oral medication. Pero tandaan ninyo if you have nag-i-inject kayo ng insulin, much better to be guided and monitored. Delikado po kasi siya kung kayo lang mismo ang gumagawa nito. Okay? So, if the low-carb diet na-address niya obesity, na-address niya ang type 2 diabetes, paano kaya ang CKD? Ma-address kaya niya ito? Kasi ang problem ng CKD, uncontrolled sugar, yan yung complication ng diabetes, CKD. Pag hindi nyo na-control ang blood pressure nyo, kaya ito na yung tip binibigay ko na sa inyo para hindi kayo magkaroon ng CKD. Control your sugar, control your blood pressure. Pagka na-control ang sugar, na-control ang blood pressure, babawasan kayo ng gamot. Kung hindi kayo babawasan, ako magbabawas. Kasi may mga side effect din ang mga medication. Medication, may benefit siya if you are not changing your lifestyle. Kasi kung hindi kayo inom ng gamot, hindi nyo binagong lifestyle ninyo, mataas palagi ang sugar, ganun din, may damage din ang kidney. So you need to take medication. Problem ng medication, kung hindi nyo rin babaguhin ang lifestyle ninyo, yung kinakain ninyo, pansinin ninyo, when you go back to your trusted doctor, nagdadagdag. Hindi na control ang sugar natin. Kailan natin mag-add ng another medication? Until sa 4 na yung gamot nyo sa sugar, 4 na yung gamot nyo sa blood pressure, o pagka ganun sa sugar, 4, anong nangyayari? Insulin. So, yun ang tip para hindi kayo magkaroon ng kidney disease. Next. Okay? So, are you worried kung maglo-low carb kayo? May kidney disease. Are you worried? If you are diabetic, are you worried? No. Okay? So, kadalasan ang problem nila is, pagka nag-low carb, high protein. No? I think, hindi. Yes, there's protein, pero, if you have CKD, kidney disease, limited. Ito ang problem, no? Pinagbawal ang beef, pork, chicken. Fish lang ang pwede. Ang problem, unlimited fish. Kasi okay, di ba? Okay siya. Pinagbawal ba ang fish? Hindi. Ang problem, nasobrahan kayo ng protein. Paano nasosobra ang protein? Hindi gutom, kain. Pwede. Fish naman eh. So, pwede kayo masobrahan ng fish. Ang fish, may protein din siya. So, ang ano natin dito is to limit the protein. So, ang chicken may protein, i-limit natin. Depende sa timbang. Timbang ninyo. So, kung pork, i-limit natin ang protein. Lahat ng may protein, ililimit. Kahit fish. Hindi porket pinayagan tayo ng isda ang kakainin natin pag kami kidney disease, limit pa rin. Kaya hindi nag-i-improve ang creatinine ninyo. Sobra nun saan. Pero meron pa rin tayong protein, ha? So, ang problem niyan, pagka high protein intake, yung renal hyperfiltrations, kaya pagka-increase yung filtration ng kidney natin, di ba, nadadamage earlier ang mga nephron. Okay?
So, also increases urinary calcium and uric acid, pwedeng magkaroon ng kidney stones. Kaya yan yung worry nila. Pagka nalaman na, puro karne. Okay? Yan yung worry nila. So, is low carb safe in CKD? Yan ang question. May mga studies. Sa mga studies na yan, EGFR nag-improve. Yung mga sugar nag-i-improve. HbA1c, yung weight nyo nag-lose. And all these studies na ginawa, mas lalo nag-i-improve yung kanilang metabolic problem. So pagka nag-improve ang sugar, nag-improve ang EGFR, yung CREA, bumababa. Yung CKD, nag-i-improve. Kaya nga, nung nag-handle ako ng mga patients, minonitor ko silang lahat. Yung mga nagpapamonitor, mga naka-enroll sa program, binabalik, nagpa-follow up pa rin sa akin kahit graduate na. And nakikita ko pa rin yung mga improvement nila. So dito ako nakakita na nag-i-improve talaga ang creatinine. Kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa. Okay? Habang may buhay. Kasi once na sinabihan kayo ng CKD, anong feeling? Yung iba, narinig ko nga, nagpa-psychiatrist na. Sobrang stressful, nade-depress. Eto, aayusin po natin. Bawat mga problems, may sagot yan. Hahanapin lang natin. Okay? So, dito sa guidelines na to, yan. Although hindi kayo sa medical field, pagka sa medical field, ma-appreciate nyo ito. So, ang guidelines, nagkakaiba-iba. Dati, noong 2020, ayan, sa mga staging, ito lang kino-compute yung protein requirements. Okay? Next. Etong 2024, ayan. Yan ang computation. So, sa protein intake ng patient, we need protein pa rin. Okay? Next. So, meron ako mga cases dito ngayon. Mga patient who have CKD and different stages. 60 years old female, not hypertensive. Ang weight niya, 59. Height, 5'3". Next. So, overweight siya May 2022 until August. Nung August 2022, nag-normal na. Naglo-low carb na to. Okay? Ayan. Yung CREA niya noon, CKD5 siya May 2022. 3.7 ang creatinine. Okay? And then, on the year 2023, February, tingnan nyo, bumababa. 1.76, CKD3B na. From 5, 3B. Oh. And January 2024, from 1.76, 1.21 pa rin. Bumaba. So kung ang CREA nyo is pataas na pataas na pataas, yes, may chance na bumaba doing low carb. So tingnan nyo yung kanyang graph. From 3.7, May 2022, January 2024, 1.21. Nung ganyan, siyempre advice na kayo ng dialysis. Pero tingnan nyo, 1.21. No dialysis. And ang ganda ng kutis niya. Nakikita rin yung energy. So, may improvement. Okay, next. Case 2. Lalaki, 56 male, hypertensive siya. So, alam na natin.
hypertension. Okay, dati ang kilo niya 43, nag-gain siya 51, then naging 40 din. Ang BMI niya underweight. So, payat. Ang diagnosis ng 2080, CKD3B, secondary to hypertension. So, hypertension causes the kidney disease niya. Okay? Tapos, naging CKD4 noong August. Kaya noong August 2024, nagpa-consult, nagpa-guide. And then, ayan, next. Ang BMI niya, normal nung December 2024, underweight na. Okay? Alright, ito yung history. 2018, syempre, 3B, CKD. Pagdating ng 2024, CKD4 na. Then, napababa natin December 2024 from 2.7, nagpa-consult dahil 6.88 ang CREA. Noong December, pababa siya, 2.4, nag-increase lang 2.7 pero nag 1.78. So, bumababa. Naka-experience na ba kayo ng ganun? Yung iba, pagka hindi nag-low carb, wala eh. Kaya, ginagawa, Dok, healthy na yung kinakain ko. Nag-lessen na ako ng ganito, ganyan. Bakit tumataas pa rin? Okay? O, eto yung graph. Natakot na siya nung nandito eh. Kasi pagka 6.88, advise na kayo na maglagay ng fistula. Yes, kailangan na. And of course, ready na for dialysis. Okay? And then, nakita mo yung graph, pababa. Pag ma-stay nyo mababa yan, no dialysis. Okay? Case 3. Male, 60 years old, nag-i-insulin, diabetic, may heart failure, hypertensive. Eto, edema, mula itlog hanggang paa. Okay, next. Meron siyang insulin. 5, 5, 5, 15. Dami, no? So, nung nagpa-monitor sa amin, Kuya Gibo, insulin 0.8. Naging twice a day. Ito, 4 times a day. So, nag-improve ang sugar. Hindi pa rin natanggal yung insulin, pero from previous na 5, 5, 5, 15 down to 0 and 8. Okay? Dok, ano ro? Okay. May mga yung 555, short-acting insulin. Tapos yung 15 units, 5 units, 5 units, 5 units, 15 units, yung long-acting insulin. Okay, next. Next. So, nung diagnose siya, CKD5 agad. Diabetic eh. Once you are diabetic, complication niya CKD. Kaya pag hindi nyo makontrol ang sugar nyo, expected nyo, mamili na lang kayo. Either ma-stroke kayo, takin sa puso, mabulag, magkaroon ng CKD, maputulan ng paa. Yun lang naman nilalangan. That's, yung mga binanggit ko, are all complication of diabetes. So, CKD5, November 2024. So, nagpa-enroll. 5.6, bumaba. Pero nung January 2, naging 2.5. Sa totoo, hindi nagniwala ang nephro. Pinaulit. 2.54. And after, mas mahabang days, weeks, bumaba pa. From 2.5, naging 2.15. Ayun yung graph.
strict low carb. Manas, nag-i-insulin, heart failure. Madali. Lahat yan, sasabihin sa akin, ang hirap. Wala namang madali. Kung paghihirapan ninyo, aba, ang gandang hirap yun ha. From that to this, low carb. Well, kung open-minded kayo, alam ko, doubtful sa umpisa. Same lang tayo. Sa umpisa, very doubtful din ako. As a physician, tatanggalin mo ang go food. Tama ba? Go food. Carbs. Elementary, tinuturo na yan. Sa med school, carbs. Nagagalit sa aking professor ko. But, sa aking clinical practice, iba ang theoretical, iba ang practical. I've been monitoring patients, they improve a lot. Yung hindi nag-i-improve, nag-i-improve. Okay? Next. Number 4, 67 years old, female, diabetic, discontinue meds. So, hypertensive din siya, so both. Okay? Next. Okay. CKD 3B. Pero 1.24 ang CKD 3A. From 3B to 3A. So, yung graph. Ang galing mo, puro pababa. Low carb. Next. So, what to do if you have CKD? You need to be monitored. Lalo na pagka may insulin kayo, may oral medication. Kadalasan ang tinatanong sa akin, Dok, kailan ang fasting ko? Hindi pa nag-start ng low carb. Fasting na agad ang tinatanong. Okay, you need to focus more on your nutrition. Tanggalin nyo muna yung fasting. Why? When you do proper low carb, fasting will follow. Actually, hindi mo na mararamdaman yan. Pero kung high carb, nagpa-fasting, orasan mo. 2 hours na lang. 18 hours na ako. Kunin ka na ni Lord. Biglang nag-blackout. Ayun na. Hindi umaabot. Bakit ko nasabi yun? Isa ako doon. Fasted state ako, nag-training ako bike, 80 kilometer. Nakalimutan ko magtimpla ng electrolytes. So, sa kakamadali ko, ayaw mali, water. Water. After na, very energetic si Doc. Hindi ako na iiwan sa peloton. Nakakahabol. Lakas ko. Pagdating sa bahay, doorbell, blackout. Seconds lang yun. Seconds. So, nahimasmasan ako, nakatayo, buti doorbell, nakasandal ako ganun. Nakahilatan na ako. Canceled ang clinic. After nun na ako nakarecover, umiinom lang ako ng electrolytes. Why? I was dehydrated. Hindi ko naramdaman yon nung nag-blackout na lang ako. So you need to take your electrolytes if you are doing the low carb. Kailangan natin yun. Okay? So every time you do workout and you are doing low carb, electrolytes, not plain water. It's not enough. Mag-electrolytes tayo. Okay? So, kailangan natin, if you are doing low carb at may CKD, may diabetes, delikado rin ang hypotension. Kaya kadalasan, pagka naglo-low carb, nadi-dehydrate tayo. So, yung mga medication na diuretics, tinatanggal ko. Kasi mas lalo kayo madi-dehydrate, mas problematic siya. Okay? Then, you monitor mga laboratory, BNK, bicarbonates. Kasi ang bicarbonates, yan yung acidity ng katawan natin. Next.
Yes, it will help you. Sa lahat ng mga may CKD, it will help you to control or decrease your creatinine, improve your EGFR, improve your metabolic health. Magugulat na lang kayo. Ako, nagugulat ako. Since 2019, nung nag-handle ako ng mga patients, very silent lang ako kasi gusto kong makita. And lahat na nakikitaan ko is positive. Nag-i-improve ang health. Kaya pansin niyo, very vocal ako ngayon. Bakit kayo nandito? Dahil nakita niyo ako sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, o kaya yung kamag-anak niyo sinasabi, puntahan niyo si Doc Rai. Bakit? Marami pong nag-i-improve ang health. Na iyon ang sinumpaang katungkulan ng mga doktor is to improve your health. Kahit hindi kayo maniwala sa akin, basta may nakikita ako nag-i-improve ang health by doing this lifestyle, gagawin natin to. Kasi kung wala akong nakitang improvement, ba't ako nandito? Ba't ko isi-share sa inyo? Natataasan nyo lang ako ng kilay. Diba? Kaya, ano yan? Tawag doon? Scammer yan. Na-scam ako. Do it first before you tell na scam kayo. Kasi, kung sasabihin nyo na scam kayo, hindi nyo naman ginawa ang low carb, may health condition kayo, ano yung masasabi na scam? Lahat na nagsasabi na scammer si Doc Rai, gawin muna nila ang low carb. Kasi, I've been doing high carb. Only rice ako nun. 2-piece chicken sa isang fast food, 4 rice, lahat ng side dish ordered, large ang soft drinks. Lunch lang yun. Pag uwi ko, dadaan muna ako dun sa may noodles. Sarap kumain, ano? Would you believe, wala pa akong kain ngayon. Nagbabike ako, tumatakbo ako, nagsiswim, doing races, hindi kumakain. Kasi gusto ko ipakita sa inyo na kaya natin na walang pagkain kasi kakain ka lang kung gutom. Huwag kayong mag-alala, pag ako nagutom, kakain talaga ako. Listen to your body. Okay? Gawin nyo muna before you say something. Kung hindi nyo nagagawa, you have no right to say na hindi ito gumagana. Because nakikita ko sa patient, may cases ako na merong pasyenteng gumagaling. Kahit ako nga na-amaze ako. Imagine mo, from 10 a.m. to 8:30 p.m., walang kain. Tinapos ko yung mga pasyente, sana matapos ako. Mukhang bukas ako matatapos sa inyo. Mas madami na yun. Thank you so much sa mga pumunta ngayon dito, no? And if you want to reach us, ito yung page. Pag hindi pogi nakaturo, hindi ako yun, ha? Next. Low Carb Real Talk with Doc Brian Cuegibo. And meron din akong triathlon page. Kasi gusto kong ipakita sa sports, sa mga athlete, that we can do endurance races low carb. Okay? Okay na. So, thank you so much. yes, so palakpakan natin si Dr. Brian Novicia. Pero magtatanggap tayo ng ilang questions, no? So, nandiyan si Commander. Where's Commander? Sa mga 10 questions lang. Pwede yung itanong. Alright? Question. Picture muna. Question, yan. Sir. Sige, picture muna. After. Picture after. Ikaw magano. Good morning, Doc. Paano? Pag may CKD ka, kaya pa bang i-reverse siya ng Doc?
Okay, kung si Doc Brian tinanong nyo, yes. Makita nyo naman yung mga cases. But not 100%. Talagang may damage ng kidney natin. Okay? Remember, chronic, tagal na, kidney disease, may damage. Ang goal natin, huwag ma-dialysis. Makita nyo yung cases? From CKD5, 3B, not for dialysis. Yung 5 for dialysis. So, kung ako tatanungin ninyo, yes, may pag-asa. Okay, bago? Si Ma'am na po. Bago yan? O, sige. Yes? Ano po, naglulukad na po ako, pero bakit po yung arthritis incidente hindi pa rin nawawala? Pero Okay. hindi po ako monitored kasi. Okay, you should know the uric acid or yung mga laboratory. Pagka may mga abnormalities sa laboratory, i-correct natin yan. If you have elevated uric acid, so tanggalin na natin mga fruits, fluids. Ayun, so usually pagka may sumasakit sa inyo, kulang kayo sa tubig or electrolytes. Dehydrated ang katawan ninyo. Kaya number 1 dyan, pagka naglo-low carb, ang unang i-address natin is dehydration. Yan yung unang-unang iisipin niyo. After that, kung feeling nyo, kompleto naman yung water ko, baka yung fasting masyadong extended na. So, eat. Pag hindi nawala yung discomfort, puyat, nagpupuyat kayo. Tandaan niyo, once nagpupuyat kayo, ang sakit ng katawan, buong katawan, paggising niyo. Masakit talaga. Minsan, sobrang sakit din ng ulo. So, you need to address first yung hydration. Kino-compute po iyan. Sa isang lecture pa yung computation. Ang computation yan, pounds in weight divided by 2. Yung sagot doon, lagyan nyo ng ounces na unit, i-convert nyo sa liters. Ounces, liter. Halimbawa, 100 pounds. So, divide by 2, that's 50 ounces to liters. 1.5 liters a day. A day. Ang hirap na mahina sa mat. Oo. Question pa po. Dito muna sa side na to. Si Mami na kagaling. Ay, Doc, yung low carb po ba, for kidney lang po ba? No. Natitreat? Yung mga bukol sa breast and mattress, na kung natitreat din po ba ng low carbs? Yes. Lahat ng mga may cyst, may bukol. I have patients, no? Although hindi sila nakikita sa kasi konti lang naman sila. When they did strict low carb, I have some patient, yung thyroid nodules niya, lumiit. Na-cancel ang biopsy dahil maliit na. Meron mga napapansin, mga bukol sa breast, lumiliit din. Try nyo, strict low carb. Doc, yung isang coaching natin, 1 month sa amin, no? Stage 4 blood cancer. Si Ma'am Jean, Yes. no, na after ng 1 month, sinabihan siya ng doktor niya, ng onco niya, na wala na daw talagang pag-asa. Bone marrow transplant na lang yung kanyang Pero after 1 month, nagulat siya, yung bukol niya kasi naglabasan na. Naglalabasan na siya. Blood cancer siya, pero naglabatan yung bukol sa katawan. Visible. Nandun po yun sa patient local bill talk. Meron siyang testimony doon. Natakot siya nung una kasi yung bukol gumagalaw. Gumagalaw, and then after 1 month, lumiit. Yung iba nawala. And lumiit. So, yun lang naman ang ginawa niya. No, nag-low carb talaga. Lang Lang. Mahirap. Sa totoo lang, mahirap ang low carb. Kasi yung iba, nag-give up agad. Makaramdam lang ng panghihina, nag-give up na. Pagkakain ng pandesal, uy, lakas ko ulit. Di ba? Nahihilo ko. Pagkain ng subo ng pandesal, parang darna yung bato. Once magkakaroon kayo ng transitioning,
Hindi pwedeng wala. Napakaswerte yung wala. May transitioning yan. Mag-a-adapt pa kasi ang katawan ninyo. From high carbs to low carbs. And there will be discomfort. So you need just to drink your electrolytes, eat. Pagka nakakaramdam pa rin kayo ng mga discomfort, ibig sabihin, masyado nang mahaba yung fasting ninyo. Sumasakit ng ulo, katawan, lahat. You just need to adapt to it. Ang problem, hello. Ang problem, ayaw natin ng discomfort. So, bumibigay agad tayo. Hindi nyo makakukuha ang benefit ng low carb if bibigay agad tayo. The question pa. Ay, good morning, Doc. Kasi sa CKD3A po ako. Then, yung electrolytes po ba, pwede po sa akin? Yes. If you do low carb. Kasi low carb, no? Pagka nag-low carb, nag-excrete tayo ng electrolytes, ng sodium. Di ba na ano ko dyan? High carbs, increase reabsorption of sodium, salt. Kaya tama lang na low salt. Pero once you do the low carb, nag-excrete tayo ng salt. We need electrolytes. Maraming na-address na mga naglo-low carb. Kasi meron na din ako mga naglo-low carb, never heard ang electrolytes. Ni 3 years, may discomfort pa rin, although naglo-low carb. May mga na-address, pero bakit, tanong niyo sa akin, Dok, bakit hindi na-address tong ganito ko? Well, nung nagpa-monitor siya, hindi pa pala siya uminom ng electrolytes. So, nung na-correct na yung kanyang ginagawa, na-address lahat ng discomfort. Paano? Secret. Walang clue. Okay. 1 liter of electrolyte, 1 liter of plain water. Ayan, ilista nyo na. 1/4 teaspoon of Himalayan salt or rock salt. 1/4 teaspoon of baking soda. Ito yung ginagamit sa pagbe-bake. 1/2 teaspoon of cream of tartar. And 1/8 teaspoon of Epsom salt. Food grade. Wag yung pang-soak. Panghilod ng paa. Yes, Wag yun. pang-soak ng paa. Doc, dito sa gitna, question. Doc, na-diagnose po ako with congestive heart failure. CHF, yes. Oo, sabi po ng cardio, hindi na raw nare-reverse yun. Pero kaya po ba siyang ma-reverse with low carb or bumalik o ano? Kung alam ko lang ang future, no? It will depend upon you. Yung 100 blockage siya. Pero Okay. makakatulong po. Meron kaming patient, no? 100% blockage pa. 100% blockage. Bypass dapat. You know how expensive, no? So, hindi kaya. Strict low carb, yung mga shortness of breath, chest pain, gone. Nawala. Nag-lose siya ng weight, which is dapat. More stronger. 1 year yata sa atin, Kuya Gibo, no? 1 year. Okay. Low carb strict. Graduate pa to, ha? Tapos nagpa-follow up din. Then, nagpa-consult siya sa cardio, binigyan siya ng nutritionist. So, sa nutritionist, binigyan siya ng meal plan. We don't give meal plan. Pero, yan. Pinakain ulit ng high carbs. Bumalik yung shortness of breath, chest pain, nanlalata. So, bumalik ulit siya sa amin. O, si Doc Bry, low carb. Tanggal yung mga carbs. Lumakas ulit. So, kahit last month lang, kinamusta ko siya. Sabi ko nga, bumalik ka sa cardio, gawin mo yung angiogram ulit, para malaman natin yung 100% ba na blockage, ano na nangyari? Kasi pagka 100% blockage, imagine mo, tatagal ka ba nun? Ilang vessel yun? Hindi ko lang alam kung, baka isang vessel lang, hindi ko alam kasi hindi pinakita sa akin yung result. Kasi pwedeng isang vessel lang, paano kung tatlong
vessel yung 100% blockage. Diba? Doc, isa pa po dito sa gitna. Good morning po, Doc Brian. Noong po Yes. January na ultrasound po ako, meron po nakitang gallbladder stone sa akin. Tsaka po yung uric acid ko medyo po tumaas. Matatanggal po ba yun sa low carb? Gaano ka kalaki? 1 centimeter po. 1 centimeter. Okay. Tandaan niyo, no, usually ang sasabihin natin, pagka mataas cholesterol nyo, gallstone. Kulang. Mataas ang cholesterol at walang bile na lumalabas. Kasi dapat, magkasama yan eh. Yung bile nasa gallbladder. Lalabas yan, pagka may cholesterol, yan yung tutunaw doon. Pagka hindi lumabas yung bile, mataas ang cholesterol, hindi lumabas yung bile, so nagkakaroon ng bile stasis, yun yung nagiging stone. So hindi kulang yung sinabi na cholesterol ang cause ng gallstone. No. Ang cause ng gallstone, mataas na cholesterol plus bile na wala, hindi lumalabas. Kasi kahit na mataas na cholesterol mo, kung functioning yung gallbladder niya, lumalabas yung bile, wala kang problem dun eh. I have patients, pinsan ko pa nga, tinanong ako paano surgery ang advice sa kanya. Sabi ko mag-strict low carb ka. Then you repeat your ultrasound after 6 months. Siya 0.6 centimeter. Naging 0.3 centimeter after 6 months. Hindi lang, ang low carb, strict low carb, hindi lang yun nutrition yun Nag-e-exercise din siya. Okay? Tinatama yung tubig, hindi lang yung pagkain. Okay. Doc, dito naman sa bandang likod, Doc Brian. Good morning po, Doc. Ang question ko po is, pwede po bang mag-low carb ang umiinom ng maintenance medications? Yes po, pagka nag-low carb kayo, baka mabawasan kayo ng maintenance. Kabila. Yung may common problem po, hindi po ba magiging problema po pagka puro karne sa kain ang kinakain sa pagkain? Okay. Usually yan yung mga tinatanong sa mga kadalasan pagka sinabi low carb, puro karne, no? Ang tanong dyan, gaano karami yung karne? Kailangan natin din karne. Protein yan Ang problem, baka sobra naman yung kinakain yung karne. So, paano natin makokorek? Nguyain yung mabuti ang inyong pagkain. Dito pa lang sa bibig, nag-i-start na ang digestion, hindi dito. Kasi yung iba, sobrang sarap. Baka wala pang nguya, lunok na. Yun yung problem sa atin. Naiintindihan ko yan, dati ganyan din ako. Parang nabubulunan ka na dahil ang bilis mong sumubo. Di ba? Tama ba ako? Meron ako sa patient, obese. Obese yung magkapatid, 3. Pumunta sa dahil ang problem nila, Doc, naglo-low carb kami. Ang problem namin, every time after eating, bakit ang bigat sa dibdib? Paano po yun yung kainin yung nginunguya niyo ho ba mabuti? Hindi, Doc nagmamadali kami. Late na kami sa meeting, late na sa pasok. Sabi ko, okay. Correct your eating habits. Chew your food 20 times before swallowing or more. Tagal. Good morning, Doc Brian. Teka po, Tapusin ko yung kwento. Pangit pag hindi natapos. After 1 week, nagme-message sa akin. Grabe, idol ang tawag sa akin. Doc, nawala yung chest heaviness by just chewing their food.
Di ba pagka may chest pain ka, mabigat, tatakot ka na, di ba? Papa-cardio ka na, consult, tapos puro normal naman lahat. Bakit sumasakit? Ganyan. Chew your food. Yes po. Good morning, Doc Brian. Sa katulad kong nagda-dialysis na for 2 years, may pag-asa pa kayang bumaba yung aking creatinine? Kasi sometimes 500, minsan 700. Pero ngayon, nag-1-1 eh. Natatakot ako. So, may pag-asa pa kaya sa strict low carb yung case ko na katulad na nagda-dialysis? Kasi sa mga narinig ko, dito sa ating parang CKD lang. So, meron kaya pag-asa doon? Habang may buhay? May pag-asa. Okay, well. Bakit ko nasabi yun? Meron kami mga patient na isa nagda-dialysis. 3 times a week, twice a week na lang. Kasi yung kreya niya, napababa niya ng 250. Pagka ang kreya niyo nasa 300 below, magbabawas siya ng dialysis. Maniwala ka. Magdasal. Gawin mo yung tama, uminom ng tama, matulog ng tama. Madalas sa generation natin, palagi kong puyat. If you have health condition, change your lifestyle. Good afternoon, sir. Bali, question ko. Meron kasi akong mild mitral valve regurgitation, secondary to rheumatoid heart disease. I have endometriosis, cyst sa ovary, may myoma, and then yung kidney ko dati may nakita rin. And then ngayon ang problema ko, at the moment actually, nasa miscarriage stage ako. Ngayon, ilang beses na ako ng miscarriage. Sabi ng doktor ko, ilang beses? ngayong araw na to, second po. Ay, bali, yun yung reported. Pero alam ko meron pa po. Bali, 3 beses na nawala. Tapos, nung first ko, nakita ko may gestational DM ako. Sabi ng doktor ko ngayon dito, sabi, possible yung autoimmune daw. Hindi pa po natin sa autoimmune. So, sa doctor ba, Okay, we address also yung mga autoimmune problems. So, I think siguro parang apas yung sa iyo. Pero kailangan merong diagnostics para malaman kung apas. Yan yung multiple miscarriage. Okay? Pero since ang dami mo ng mga concerns, so, think, bakit ka nagkaroon ng ganito? Ano ba yung lifestyle mo? Unhealthy choices of foods? Are you very healthy? Active? Actually, noong 2011, nag-healthy lifestyle na po ako noon. Nasa back to Australia po ako. Nurse po ako. Okay. Inalis ko na yung mga fast food ko. Wala na akong cooking. Hindi na po ako mostly, sa bahay talaga yung luto. Tapos, nung uwi ako ng Australia, ng Pilipinas, kasi nga, hindi ko ako nagkakaroon. Kaka-uwi ko lang 2 years ago. Ngayon, siyempre, dito natitemp ako. Kumakain ako ng mga bawal. Yan, Jollibee. Pero low carb na dati? Bali, hindi po low carb. Nag-healthy lifestyle lang talaga. Okay. Lahat ng kaso, hindi ko alam kung low carb na yun. Hindi po kasi ako naglalagay ng mga maliman, gano'n. Wala po nun. Tapos, hindi po ako ma-salt. Pero ma-sugar ako. Yun ang problema ko. Pero nag-alis talaga ako ng mga soft drinks everyday. Hindi pa ako nag-alcohol. Wala po akong vibes. Yun. Ayun. Hindi ko alam. Okay. Hirap sagutin yun. Halos ang daming problem. Pero sa akin, you try strict low carb. Let's see, because ang low carb nutrition addresses the inflammation. Yung fasting, yan yung autophagy, yan yung fountain of youth. Ang exercise, yan yung strength ng body, endurance.
So, kailangan combination lahat yan. Hindi pwedeng nutrition lang i-address nyo, tapos sedentary. Hindi kayo nagpa-fasting, walang exercise, no? Hindi rin. Kung puro exercise na kayo, hindi nyo inayos, kailangan combination talaga yan. Napaka-importante to combine this para maging maayos ang health natin, yung metabolic health natin. And ang problem sa autoimmune, your immune system itself, yun yung sumisira dun sa sa organs or dun sa Kaya, yes, sa mga autoimmune, nag-i-improve sila when they do strict low carb. Kaya minsan pagka may dumating na patient, may maraming problem, underweight, pag sinabi ko low carb, Dok, baka lalo akong pumaya. Aalamin niyo kung ano yung pinaka-goal ninyo. Gumanda ba ang pangangatawan o ma-address yung sickness? Kaya nga yung iba, yung CKD, payat-payat na, Dok, pag nag-low carb ako, baka lalo akong pumaya. Well, alamin niyo kung anong priority. Is it your appearance? Baka artista? Kailangan magandang or your health issues. You need to prioritize your health issues. Ang appearance, madali na po yan. Na-address din ang appearance, pero it will take years to be the best version, yung appearance. Yung health pa rin natin ang uunahin. Yung loob. Huwag niyong uunahin yung labas. Kaya sa mga naglo-low carbs, sinasabihan na kayo ng mga relatives ninyo, ang payat-payat nila, para kayo may cancer. Alamin niyo kung totoo nga payat na. Kasi tingin lang nila yon. Nasanay sila na mataba kayo noon. It will take 1 or 2 years bago masanay yung mata nila sa appearance nyo ngayon. Matagal pa. Pero you need to continue. Sinabihan na rin ako niyan. Obese 2, nung nag-lose ako ng 10 kilos, obese 1. Ang tingin na sa akin, payatot. Obese. Paano naging payatot ang obese? So kasi nagsanay sila sa image na obese 2 ako, kaya nung nag-lose, akala may sakit or ang payat-payat ko na. So, don't believe them. Tingnan ninyo ang BMI or yung height weight, tingnan nyo kung nasa normal. Kadalasan, alam mo, yung mga nagsasabi ng payatot ako, overweight pa ng 3 kilos, 4 kilos. Overweight pa. Pero ang tingin nila, payatot. Okay? Dito, Doc, sa gilid. Ewan ko po kung out of context ako. Kasi nakita ng barkada ko yung resulta ng lab ko. Sabi niya sa akin, tumigil ka muna ng mag-bike. Long distance biker po ako. Tumigil ka muna. Kasi mababa yung composition ng blood mo, lalo na yung hemoglobin mo. Mababa raw ang oxygen na pumapasok sa ano. Ano po ang gagawin ko? Okay, may level po yan, no? Kung gaano kababa yung hemoglobin and RBC. So, tapos makakaano ka ng symptoms. Pag palagi kayo nahihilo, shortness of breath, baka kailangan ng magsalin. Or actually, dapat ang in-advise is to have supplement ng iron. Yan ang kulang. Mababa eh. So, it's either mag-supplement ng iron or kung sobrang baba, tingnan mo yung symptoms. Kasi paper numbers, kailangan nagre-reflect sa tao. Kaya sinasabi ko, I do not treat paper. Hindi ginagamot ang papel. Ang ginagamot tao. So kung may nakita ako sa papel, i-correlate ko ngayon sa tao. Nakikita ko ba etong ganitong kababa? Tatanungin ko na ngayon, nahihirapan ho ba kayong huminga? Shortness of breath, ODAX. Dati nung panahon ko nag-ODAX ako, ang minimum 200, ngayon may 100 na eh. So nag 200 kilometers si tatay. Ginagawa ko yun noon, taba pa ako.
Ang mahaba kong ODAX, 300. Then, nung na-hook ako sa triathlon, hindi ako marunong lumangoy nun eh. Kaya naubos panahon ko sa kakapa-coach ng swimming. Kaya hindi na ako naglalaro ng ODAX. Pero na-try ko ng 200, 300 sa Zambales yun. Kaya kung nagagawa nyo to, ibig sabihin, ang galing ng oxygen. Hindi kayo nahihilo. Hindi nahilo. Malakas. Pag tumigil siya, Dok, baka lalo siya magkasakit. Kaya yun yung sinasabi ko. Paper, we do not treat paper. We treat people. So, hindi ko alam kung gaano kababa yan. Pero sa akin, if nakita ko mababa, supplement lang ng iron. Question, Doc. Good morning, Doc Kai. Nabanggit niyo yung protein kanina, tapos yung ibang siguro mga vegetables like yung mga low-carb vegetables, no? Pero, ang question ko about sa fats. Ano yung role ng fats sa pag-low-carb? Okay. Kasi may chicharon tayo, ganun. Okay. May epekto po ba yan sa kalusugan? Okay. Crunchy. Ang high carb, if you eat rice, bread, pasta, saan nyo kinukuha ang energy? Sa carbs. Pag tinanggal natin yon, actually low carb tayo, so tinanggal yung rice, bread, pasta. Di ba? Hindi low carb yun. Wala nang carbs. Vegetable ang carbs. So when you take out rice, bread, pasta, sugary processed foods, your body will look for energy. Wala na pag below 20 grams na carbohydrates, naghahanap ng ibang energy ang katawan. Tatlong macronutrients: carbohydrates, fats, protein. So, nabawasan yung carbs, fats ang energy. Unlimited supply. Kaya pansin nyo, once you do strict low carb, 1 month pa lang, napapansin nyo, lumuluwag. 2 months, nawawala ang tiyan. Huwag kayong maglala. Kung nakikita nyo pa ang tiyan nyo, ako, ganun din. Ganun ako. Kung nakita nyo ako, 93 kilogram, obese 2. Mga nakakilala sa akin nun, siguro ngayon hindi na nila ako nakikilala. Add ko lang dun sa, para malinawon sa fats, no? Ito Brian po is doing triathlon, full Ironman. O sa mga hindi nakakalam ng full Ironman, lumangoy po siya ng 3.8 km in one day to 3.8 km. After ng swim, nagpunta siya sa bike rack at nag-bike siya ng 180 km. After mag-bike ng 180 km, nag-run siya, tumakbo ng 42.2 km in one day. Simultaneous po yun. Without eating anything. Fasted state. 13 hours niya ginawa. So, tingin mo, sir, saan niya kinuha yung Diba? Ano ba yung normally carbohydrate, magka-carbo loading, diba? Bakit si Doc nagawa niya? Yes, once you are adapted to fats, no? Yung energy mo, unlimited. Yun yung natataka sila sa akin. Sa umpisa, mabagal, parang trend. Habang tumatagal, tumutulin. Sa umpisa, maunahan ka. At the end, mga after 70 kilometers, naabutan ko na. Kasi sila, nagugutom na, nanginginig na. Bar. Yes, so, it will take 30 minutes bago magkaroon na ulit sila ng energy. Kaso, mas iba yung Well, in my practice yun, yung na-experience ko. Okay? So, hindi ko naman inaano na kailangan pa rin may training. Pagka walang training, kahit na naglo-low carb ka, bokya. Kasi ang ODAX, kailangan mo i-train mo
minimum of 100 kilometer bago ka mag 200 kilometer kung ayaw mong sumakit ang katawan or mahirapan. Kasi bago ako nag-ODAX noon, 100 kilometer minimum ang ginagawa kong bike. Ahon lusong, patag, mga ganyan. Okay? Yes? Ayun, wait lang. Dito sa likod. Good afternoon, Doc. I was diagnosed po ng IgA nephropathy, glomerulonephritis. Although yung protein to creatinine ratio ko po is normalize ko and ang CREA ko po is normal naman. Wow. Although from 2014 until now, nagme-maintenance po. Then nag-start din po. Kaso cheat pa rin. Sa gabi lang po ako naglo-low carb. Ang question ko lang po, hindi po ba ako mahihirapan or ideal din po ba na sa case ko na mag-low carb? Okay. Well, yes. Pagka may mga health conditions na ganyan, eventually, kung nag-cheat kayo, magkakaroon pa rin ng problem. Kaya nga, kung nag-improve yung health nyo, normal yan. Ibig sabihin, hindi ganun ka hyper yung IgA nephropathy ninyo. So you need to eat real foods pa rin. Ang hirap sa generation natin, kasi natin, modernization, ang sarap ng mga processed food, malalambot, crunchy. Pinag-aralan naman talaga nila yan para mahikayat ang tao. Pero pagka may mga illnesses na, may mga health diseases na, may mga problems sa health, yun lang ang gamot eh. You change your lifestyle, eat real foods, exercise, fluids, do fasting. Yan naman yung ginagawa ng dati pa eh, nung hindi pa nag-modernization. Pag nagutom ka, akit ka lang ng puno. Pag hindi ka gutom, wala. Trabaho, laro, maghapon, wala eh. Ngayon, ang problem sa high carbs, whenever you eat high carbs, after 2 hours, bakit ka nagugutom ulit? Yun yung yung carbs kasi, i-entice ka na maghanap ulit. Ang sasarap kaya ng pagkain ng mga ngayon, di ba? Carbs. Yes, processed food. Ang sasarap. The problem is yung ingredients. May mga sumisira sa katawan natin. Well, hindi na natin mararamdaman yon until may damage na sa katawan ninyo. Saka nyo lang nare-realize, naku, nasobra ako ng mga processed food, sugar, yun. Pero hanggat malakas kayo, walang nararamdaman, tutuloy yung kakainin nyo. Sarap eh. Palatable. May konting damage, hindi mararamdaman. You will wait for decades, years. May ipon-ipon yung mga malilit na damage. And then, doon na tayo na-alarm. Okay? Mapagpalang araw po, Doc, at kayo, at sa ating lahat po. Yes, magtatanong lang po ako regarding po sa electrolytes po. Pero bago po ako itanong po yung, i-share ko lang ng konti yung aking buhay low carb po. Last May 2024, nagkaroon po ako, nagpa-check up po ako. Masakit lagi ang ulo, nilarayuma din, masakit lagi ang likod. Nagpa-laboratory po, boundary po ng sugar po, then diabetes, then uric acid po. Yes. Bigyan po ako ng gamot for 2 months. Then, nalaman ko itong buhay ng isang low carbs po. Nag-start po ako. From 79 na kilo po, ngayon 63 po ako ngayon. Wow. Congratulations. Sabi ng iba, may sakit daw ako. Sabi nila. Tingin niyo ba may sakit? Dati po kasi ako medyo from XL na damit. Ngayon, ano po ito? Share po ng misis ko, XS yata ito. Extra small. Oo. Wow, pinapalakpakan yun ha.
sinuot yung damit ng misis. Ang misis ko po ito. Ay! Hindi sa Kerwin, nasa misis ko ba? Okay. Doc, ako po ano ko lang po, tatanong ko lang po, kasi ako po, low carbs po ako, strict low carbs po, karne, itlog, paminta at asin lang po. Yun lang po kinakain ko. Minsan may konting pipino, kamatis. Tapos yun lang po kinakain ko mula noong June and then hanggang ngayon po. Ngayon po, ang tatanong ko lang po, kasi yung electrolytes po, hindi ko po nagagawa yung cream of tartar, saka yung parang ingredients po na ginagawa niyo po. Ngayon ginagawa ko lang po, asin po. Ginagawa ko ng halimbawa ng isang basong tubig din, nalalagay ako ng asin sa aking dila. Tama po ba yun? Okay lang po ba yun? O kulang po ba rin? Kulang pa rin. Okay, kung wala kang mga iba pang discomfort, okay, yung potassium mo, nakukuha mo sa ibang pagkain. Sa mga gulay, meron din yan. Avocado has may potassium siya. Yung mga leafy vegetable, may potassium din siya. So, pwede mo makuha sa mga foods. So, usually, pagka nag-start kayo, kahit kung ano yung available na ingredients and electrolytes, start nyo na. Kaya okay lang yung salt, pero watch out dun sa naglalagay ng asin. Watch out po, kasi minsan nasosobrahan kayo doon. May kilala ako, ginawa ng parang snack. So, too much salt, dehydration. Less salt, dehydration. Dok, sinubukan ko po yung cream of tartar sa yung asin, ano ba yan yung isa? Baking soda? Ako, sinubukan ko po. Pag uminom ko, siyempre ko, ano lang ko lang, asip lang. Nanunuho yung lalamunan ko. Kaya parang ikinigil ko. Saka sa trabaho ko po kasi nahihirapan ako. Maglalagay ako ng 1 litrong ganun po, tapos another tubig po. Parang ang hirap galit po. Kaya ginagawa ko po minsan. Pero tuwing umaga naman po, asin sa dila, kinuha ko isang basong tubig na halos kasi isang basong tubig po, then asin po ang nalagay ko. Then, yun po ang ginagawa ko po. Much better, no? Itimpla mo na lang siya. Kung matagal, pag matagal na naglo-low carb, adapted na kayo sa low carb. Ang electrolytes during workout na. Hindi na yung spread throughout the day. During workout, exercise, pag pinapawisan. Pero pag beginner, you need to spread it throughout the day. Kailangan magtitimpla talaga kayo. Kaya pagka matagal na naglo-low carb, pagka nag-gym ka, kung ilan yung nainom mong electrolytes, ma-minus mo sa total fluids mo per day, yun na. So hindi ka na yung magbabaw na the whole day. Yeah. Yes. Doc, may interesting question dito sa bandang likod about sa microwave and pagkain. Good afternoon po, Doc. Bali, ang question ko po is yung concern ko regarding sa pagpapainit sa microwave oven. Kasi hindi na maiwasan kung tutusin talaga part na natin. May epekto ho ba talaga yung pagpapainit sa microwave oven ng mga pagkain? Yun lang po, Doc. Okay. Kasi ganito, part of it na kasanayan natin. We can research, we cannot, although hindi namin expertise yung about radiation ng microwave. Pero siyempre, when it's too much, masama pa din, di ba? So, ano ba yung pinopromote namin nito? We go natural. So, as much as possible, kung gusto mong huwag ma-influence yung health mo ng radiation, stop using microwave and go natural. So, parang babalik ka dun sa di ba? Sa luto ng mga lola at lola natin. Walang processed food, walang yung mga instant, no? Kung sinampalukan yan, edi tunay na sampalo. At idea, Kuya Igo, kung paano iinitin yung pagkain. Ilagay niyo siya sa isang babasagin na mangkok or plato or basta babasagin, and then ilagay niyo siya sa steamer. Pinaka-natural way yun para initin natin yung ating mga pagkain. Or kung pwede naman siya i-stir fry ulit sa kawali,
yun, pwede din yun. Pero kung may sabaw or may sauce, pwede siya sa yun, babasagin naman. Parang ang question is, organic ba o hindi? Parang ganun eh. So, organic, much better. Non-microwave na food, much better. Pero sa organic, kung hindi siya yung supply and demand kulang, kung ano available. So, kung ayaw nyo ng radiation, kawali, init nyo. Huwag sa microwave. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, modernization. Talagang hindi na, ang modernization talagang may mga advantage, may mga disadvantages. Okay? Ayun. Okay, so, mamaya sige, tatanggap pa rin tayo ng Doc. Kasi siyempre, kailangan rin magsimula ni Doc ng consultation para makarami tayo. Pero siyempre, picture muna, para walang kikilos. Diyan lang kayo. Hindi nyo na kailangan umalis sa pwesto nyo. Okay, para may picture lang tayo. Ano? Oh. Marami tayo kasi hindi kasi. Paano ko wala. Okay, 1, 2, 3. Last. 1, 2. Sama ako. Wala ako, ikaw mag-selfie. Okay. Tayo ka dun. Tayo. Tapos yan. Yan. Dito sa kabilang side. Side tayo. Lipat. Dito tayo sa kanila. Iba. Okay. Sa kabila na. Okay. Sahig yan. Hello. So, ito yung paalala ko sa inyo. Low carb, we do not impose. We do not. Huwag natin ipilit kung ang paniniwala nila is gumagaling sila dito sa lifestyle nila, hayaan natin. Okay? Huwag tayo makipag-argue. Stress yun. Okay? Kung saan yung lifestyle ninyo na improve ang health nyo, nabawasan ang medication ninyo, mas lumakas kayo. Okay. We only we do not impose. We inspire. We only inspire. Closing. Nasira yung dapat, di ba, okay. So, we do not impose, we only inspire. Yeah. Thank you so much. Palakpakan natin, Dr. Brian Magdalena. Okay, so, yung mga yung mga magpapakonsult, tatawagin na lang po yun and then pupunta na lang po dito sa kabila. Pero, saan ako? may isang patient ka daw. Ba't wala siya kanina? Anong oras? Past 12 yung Ah, 12. Okay, yung muna. Okay, sige. Basta pag hintayin nyo na po yung call, yung tatawagin namin. Asan siya? Unahin po natin yung signal. Asan siya? Papunta mo na So, dito. for the meantime, ano pangalan?
Ano name ah? Doon na lang. Okay. Okay na, doon na lang. Okay, so kami muna, no, ang ano nyo. Mahirap talaga, no? Alam nyo, ang sa local ang hindi na relasyon, alam nyo ano? Kalimot. Sino ang agree? Ha? Sino agree na ang hindi na relasyon ng local ay kalimot? Bakit? Okay. Tinatanong ako ng asawa ko. Nandiyan yung cellphone ko. Nandiyan yung cellphone ko. Wala kasi dun sa pinaglagyan. Ay, hello. Jinggo na obra. Nagkulit ka ako na kasama. Hindi. Saan term ng cellphone? Saan ko yan? Saan ko saan ako mag-ano? Paano ka muna dito? I-end live ko. Okay. Hello. Thank you for watching po. Pagka may mga questions sa live ko, sasagutin natin. Hopefully, adapt and evolve. Be the best version of yourself. Bye!